Mga sangka, itong content ngayon ay ilalabas po natin yung mga ginawa ni Bongbong Marcos nung manalasa po ang sunod-sunod na bagyo dito sa Pilipinas. Na nagmitsa nga po ito ng malaking damage sa ating bansa. At ang tunay na vice-presidente, mga sangkay, ay talaga nga namang kumilos na kahit wala po ang kamera. At ang malupit dito, mga sangkay, malulula po kayo sa mga naitulong ni Bongbong Marcos sa ating mga kababayan nang wala pong exposure sa mainstream media. At ngayon, mga sangkay, ilalabas po natin ang katotohanan ito. You know what is up, mga sangka? This is me and I am back for another video na naman na ating gagawin ngayon. And if you don't know my name, just call me Sangkay Janjan, o kung sa Tagalog, kaibigang Janjan. Kung bago ka pa lang po sa ating channel, welcome ka po sa mundo ng mga sangkay. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, ano pang nihintay mo? Please subscribe my YouTube channel and click the bell notification nang sa ganun lagi po kayong updated sa bawat video na ina-upload po natin. So ngayon, mga sangkay, pag-uusapan po natin ang malawakang ginawa ni Bongbong Marcos o malawakang tulong mula po sa Marikina hanggang sa Cagayan matapos po manalasa ang bagyo na talagang matindi po ang naging damage. At sa ginagawa niya po, mga sangkay, wala pong media, subalit panis na panis po ang ginagawa ni Leni Robredo sa ginawa ni Bongbong Marcos, dahil ito mismo ay galing sa kanyang bulsa at sa kanyang mga kaibigan. At ang malupit dito, mga sangkay, ang tulong na ito ay hindi po pipitsugin na tulong, hindi kagaya po ng ginawa ni Leni Robredo. Nakakapiranggot na lang, panay papapicture. Bago po tayo magtuloy-tuloy, mga sangkay, shoutout po muna sa lahat ng ating mga babae mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa ating mga babae na nasa Sabah. At syempre, di ko rin po pwedeng makalimutan yung ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Mabuhay po kayong lahat. Shoutout din po sa lahat ng mga kabataan dyan na talagang namang solido pong sumusuporta. Maraming salamat po sa inyo. So, sa walang magtatagal, mga sangkay, umpisahan na po natin ito. Tara! Ang reason, mga sangkay, kung bakit ilalabas po natin yung mga nagawa ni Bongbong Marcos, ito ay dahil sa napakalaking naging ambag niya po na tulong sa ating mga kababayan matapos po manalasa yung bagyo nitong nakaraang mga araw, mga sangkay. Silent ang mainstream media sa kanyang ginagawa. At itong ginagawa niya, mga sangkay, na pagtulong sa ating mga kababayan, syempre galing po yan sa puso, na makikita po naman natin sa mga Marcos yan, na kapag tumulong po sila, kahit wala pong media, ay kanilang ginagawa sapagkat hindi po sila tumutulong dahil may camera. Ito po, mga sangkay, ay nakita ko lamang po mula sa mga netizens at maging po sa page ni Bongbong Marcos ang pangmalakasang naging tulong ni Bongbong Marcos sa ating mga kababayan matapos po tayo bagsakan ng isang malupit na bagyo. No media exposure, no problem. Tulong lang. Hashtag asikasong Bongbong. So no media exposure, mga sangkay. Walang problema yan kay Bongbong Marcos. Ang importante, tumutulong. Walang-wala naman po yung kanyang tulong na ginagawa kaysa sa vice-presidente na peke, di ba? Makikita po natin sa larawang yan ang talagang namang napakaraming nakaredy na itutulong po. And I think dito po ito sa Marikina na nagpaabot po siya ng kanyang tulong. The next one, mga sangkay. Ayan, ito, mga sangkay, dito po sa mismong page ni Bongbong Marcos. Kasi kahit wala naman pong media, as long as may Facebook page si Bongbong Marcos, may inform pa rin po tayo sa kanyang ginagawa. So, dito pinost po niya, mga sangkay, patuloy ang pagpapaabot natin ng tulong sa mga barangay na nasalanta sa Marikina. Aahon po tayo. So, sa larawang to, mga sangkay, makikita po natin na namimigay po ng mga pagkain ang team ni Bongbong Marcos sa mga nasalanta. So, sa ginagawa nila, again and again, no media, pero no problem. Eto, mga sangkay, ganun din. Patuloy ang pagpapaabot natin ng tulong sa mga barangay. Sa Marikina din po ito nung nakaraang mga araw. So, namimigay ng pagkain dito at mga relief goods, mga sangkay. Kitang-kita po natin na itong mga pinamimigay ni Bongbong Marcos ay hindi po basta-basta lamang po na kakaunti, kapiranggot na tulong, kagaya po ng ginagawa ni Leni Robredo. Talagang malawakang tulong ito sa Marikina. Tayo ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kaibigan at taga-suporta na nagpaabot ng tulong sa mga nasalantang komunidad sa Rodriguez, Rizal. So, kitang-kita po natin sa larawan yung sako-sakong tulong na ipinapaabot ni Bongbong Marcos sa mga nadali po ng bagyo. Wala po siya sa pwesto ng ating gobyerno, mula po sa kanyang bulsa at sa kanyang mga kaibigan, mga sangkay. At eto na, makikita po natin ang tulong na yan ay hindi po basta-bastang tulong, kundi napakaraming tulong ito. So makikita po natin na itong ginagawang pagtulong ni Bongbong Marcos ay walang-wala po yung isinagawang
pa-picture tulong ni Lene Robredo. Tayo ay muling nagpapasalamat sa ating mga kaibigan na nagpaabot ng tulong sa ating mga kababayan sa Isabela. Sama-sama ay malalampasan natin ang kalamidad na ito. Ito naman mga sangkay ay sa Isabela. So, as you can see, kagaya ng nakita po natin ng nakaraan, karton-karton, sako-sako din po ang dala nila doon sa Isabela. Pangmalakasan talaga. Ito naman mga sangkay ay relief goods for Isabela and Cagayan. Lubos na nagpapasalamat sa ating mga kaibigan na patuloy na tumutulong sa ating mga kababayan. Ngayong humuhupa na ang baha, magtulungan tayo upang muling maitayo ang ating mga komunidad. So, again and again, makikita po natin ang sako-sako na namang natulong at karton-karton na tulong mula po sa team ni Bongbong Marcos. Once again, mga sangkay, wala pong exposure dito ang mainstream media. Si Bongbong Marcos po talaga yung matatawag na tunay na silent worker. Na kahit wala pong media, okay lang. Ang importante, matulungan po ang ating mga kababayan. Eto naman mga sangkay, magpapatuloy po bukas ng 10 AM ang pagpapaabot natin ng tulong sa mga batang nangangailangan sa show ni paring Erwin Tulfo. Ito mga sangkay, namimigay din po siya ng mga tablet sa mga estudyante dyan na wala pong nagagamit sa online class. So wala po siya sa upuan ng ating gobyerno mga sangkay. Though siya naman po talaga yung tunay na vice presidente. Pero kahit wala po siya sa gobyerno, ginagawa pa rin po niyang tulungan ng ating mga kababayan. How much more mga sangkay kung hindi po siya nadaya at talagang nakaupo siya as Vice President. The next one, post din po ito ni Mark Ian, work in silence, keep working. Grabe to mga sangkay, makikita nyo, truck yung daladalang mga karton na ang laman po ay mga relief goods at sako-sako po. My goodness. So, dito natin makukumpara mga sangkay kung sino ba talaga yung malupit na tumutulong sa ating mga kababayan. Yung mga nagkukunwari po na makatao dyan o yung tunay na makatao at totoong may pagmamahal po sa ating mga kababayan. Work in silence mga sangkay, but they are still working without media. The next one mga sangkay, ito, day 2, Nutriban Giving Day. Ito naman mga sangkay, at same, BBM leaders at kasama po yung mga volunteers dito. So, andito po si Attorney Gadon at kasama din po si Ma'am Alaris Gadon. Kasama po sila sa team ni Bongbong Marcos. The Marcoses are working hard in silence. This is for those people who asked where the Marcoses were when the Ilocanos were in crisis. You can slap yourselves with the criticism now. The Marcoses do not need a lot of media coverage and exposures para lang masabi na may ginagawa sila. Hindi daw po nila kailangan ng media. Ang ginagawa po nila ay talagang pagtulong lamang po ng kusa para sa ating mga kababayan. Ito yung pamilya Marcos mga sangkay na hindi po nila kailangan ng ABS-CBN, hindi po nila kailangan ng GMA7, TV5 at kung sino pang mga media dyan mga sangkay. Ang importante po sa kanila, tumutulong po sila para sa ating mga kababayan. At ito naman mga sangkay, Nutriban Giving, ito yung day 1 at makikita po natin sa larawan si Ma'am Alaris Gadon. Nakapending po ang aming Nutriban Giving para po sa Bicol, Cagayan, Isabela, Tuguegarao, Montalban and other typhoon affected areas. So you see mga sangkay, the Marcoses are working hard in silence na hindi po talaga nila kailangan yung ABS-CBN, Rappler at kung sino-sino pa mga media dyan. Ang mahalaga po kasi sa kanila mga sangkay, yung pagtulong sa ating mga kababayan. Yan po yung magandang huwaran sa mga politiko na dapat po tularan. May mga politiko dyan na mamimigay ng tulong pero may nakasunod po na media na kung saan may pamerienda po sa media para po sundan ang kanilang ginagawang tulong sa ating mga kababayan. The Marcoses mga sangkay, hindi po nila kailangan ang ganitong klaseng gawain na mamimigay po ng pamerienda sa mga media para lamang po sundan sila sa kanilang ginagawang pagtulong sa ating mga kababayan. So, without media, no problem. Ang importante makatulong dahil ang mga Marcos mga sangkay galing po yan sa puso. At makikita po natin dito mga sangkay, yung kanilang pagtulong ay hindi lamang po kakapiranggot na pagtulong. Truck yung dalang mga relief goods para po sa ating mga kababayan. Ganitong klase yung leadership na kailangan po talaga sa ating bansa na hindi po manghihinayang sa pera, hindi po manghihinayang sa kung ano-anong budget dyan. Ang importante mga sangkay, ang unahin na matulungan ay ang ating mga kababayan. Sa pinapakita ni Bongbong Marcos, makikita po natin ang quality ng isang leader na genuine po ang puso para po tulungan ang ating bansa. How much more mga sangkay kung si Bongbong Marcos ay magiging Pangulo ng Pilipinas? Kung dito pala mga sangkay na hindi nga po siya opisyal ng ating gobyerno, ganito po kalawak yung kanyang nagiging tulong sa ating mga kababayan.
How much more mga sangkay kung si Bongbong Marcos ay mauupo bilang Pangulo ng Pilipinas. Mas maipagpapatuloy niya po ang nagawa o nasimula ng kanyang ama na nation building dito sa Pilipinas. Kaya mga sangkay, ipanalangin po natin na sana tumakbo si Bongbong Marcos for president sa ating bansa nang sa ganon maging maayos na po ang Pilipinas at isa sa mahalagang mangyari, lumago po ang ekonomiya ng ating bansa at ang very important na dapat gawin ng ating gobyerno ay ang pagbasura po ng 1987 Constitution at pagpapalit po ng sistema sa ating gobyerno into federal parliament system. Dahil sigurado ako mga sangkay, kapag si Bongbong Marcos na po ang maupo bilang Pangulo ng Pilipinas, gagawin niya po ito. Dahil isa po sa mga advokasya niya mga sangkay ay ang ayusin po yung sistema ng ating pamahalaan.